ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Estudyante mula sa isang international school, kinidnap. May kinalaman umano sa Pogo ay kay Senator Sherwin Gatchalian. NFA rise sa food security emergency, sinimula ng ibenta sa NCR. Taas presyo sa mga produktong petrolyo, aarangkada na naman bukas. Sa MBC TV correspondents, 6 na milyong pisong halaga ng tanim na marijuana winasak sa Kibungan, Benguet. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas, bigo kontra New Zealand sa huling laban sa FIBA Asia Cup qualifiers. At sa showbiz spotted, K-drama star na si So In-guk itinalaga ng DOT bilang tourism ambassador for South Korea. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Labis na nababahala si Senator Sherwin Gatchalian sa patuloy na paglipanan ng iligal na pogo sa bansa na siyang iniuugnay ngayon ng senador sa umunoy pangingidnap sa isang senior high school student sa Maynila. Una sa balitang yan, si Rovic Manuel. Kasunod ng ilang mga kaso ng kidnapping sa bansa, kinumpirma ni Senator Sherwin Gatchalian sa kanyang post na isang estudyante sa isang international school sa Maynila ang kinidnap at napag-alaman niyang may koneksyon sa illegal na pogo. Sa post ng senador, napaulat umano ang pagkawala ng naturang estudyante kasama pa mismo ang driver nito habang pauwi mula sa paaralan. Nagpahayag ito ng pagkabahala mula sa sunod-sunod na kaso ng kidnapping na aniya may koneksyon pala sa illegal na pogo. Aniya sa kabila ng pagbandito ng Pangulo ay patuloy pa ring naglipa na ang operasyon nito na dahilan ng pagtaas ng krimen at pinasok na rin maging ang pangingidnap ng mga estudyante. Ayon pa rin sa post ni Gatchalian, nakikipag-coordinate na umano ang hindi niya pinangalan ng paaralan sa mga investigador ukol sa nangyaring insidente. Una rito, naglabas naman ng pahayag ang British School Manila sa BGC Taguig City na may isa silang senior high school student na nawawala at kasalukuyan na nilang tinatrabaho ang investigasyon kasama ang pamilya ng biktima. Hindi naman na naglabas ng iba pang detalye ang paaralan at humiling na iwasan ang iba pang spekulasyon sa insidente at irespeto ang pamilya ng nawawalang mag-aaral. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos naman ang matagumpay na turnover noong nakaraang linggo, umarangkada na ang murang NFA rice sa mga pamilihan sa Metro Manila. At una sa mga naambunan ng murang bigas, ang mga residente ng San Juan. Ang mga detalye tinutukan ni Edniel Parosa. Sinimulan ng ibenta ng syudad ng San Juan ang nabili nitong NFA rice sa ilalim ng food security emergency. Unang-una ang lungsod sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na nakakuha at nakapag-distribute ng murang bigas sa gobyerno sa halagang 33 pesos per kilo. Pero sa halip na tingian, per sako ang bentahan ng LGU sa halagang 1,650 pesos kada 50 kilong sako ng bigas. Ayon kay Mayor Francis Zamora, hamda naman sila magbenta ng tingi kung ito ang magiging hirip ng mga Sanjuanenyo. Pero batay sa listahan ng City Hall, lahat ng paunang 1,000 sako mula sa NFA ay pinakyaw na ng mga nagakot ng per sako, gaya naman nakausap ng DZRH News. Kano karami bibilin mo, Nay? Isang sako. Para saan? Bahay? Hindi naman kayo retailer, hindi kayo negosyante or sa bahay lang talaga. Paniguro ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, huhulihin ng otoridad ang mga mararamantala sa bentahan ng NFA rice. Hindi talaga dapat yun, bawal yun. Siyempre, kung meron mga reports na ganyan, yun, hulihin talaga natin. It's not supposed to be sold. Okay lang to be sold pala, 33 to 35
lang din ang benta nila. Magugunitang ipinatupad ang food security emergency upang makapaglabas ang NFA ng bigas sa gitna ng mataas na presyo nito sa mga palengke. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umaaray naman ang mga magsasaka dahil sa bagsak presyo at halos ipamigay na ng mga kamatis sa Nueva Ecija na bumagsak sa 4 pesos ang kada kilo. Malayong malayo sa presyo nito na umabot pa sa 400 hanggang 600 pesos ang kada kilo. Ilang buwan na ang nakalilipas. Ang sitwasyon sa Nueva Ecija, binantayan ni Grace Sansano. Problemado ngayon ang maraming magkakamatis o itong mga magsasaka ng kamatis sa bahagi ng Nueva Ecija. Ito'y dahil bumagsak na sa 4 pesos hanggang 5 piso kada kilo ng kamatis sa farm gate. Ang dating 80 pesos noong nakalipas na linggo, sadyang napakababa raw ngayon ng presyo. Pero kung ang misis na mga namamalengke ang tatanungin, nagtataka sila kung bakit hanggang sa ngayon nasa 20 hanggang 30 pesos kada kilo ang kamatis. Ayon kay Mang Mark Paul mula sa Bungabon, Nueva Ecija, isa sa mga magkakamatis na nagtatanim, sadyang napakahirap daw na makabawi sila at mauwi lang sa pagkalugi ngayon dahil nga sa napakababang presyo nito sa laki ng pinuhunan nila. Sa bawat isang kahon ng kamatis na may timbang na 22 kilos ay 100 piso na lamang ang presyo nito. Sa halagang 4 pesos hanggang 5 piso ay hindi raw makakabawi ang magsasaka dahil mula sa magpipitas nito, binabayaran nila ito at gayon din sa kargador at hanggang sa pagtatransport patungo naman sa mga palengke. Matatanda ang noong buwan ng Disyembre, pumalo ng 400 ang kilo ng kamatis at mas mataas pa. Paliwanag naman ng ilang mga municipal agriculturists, ito'y dahil nga raw sabay-sabay na ngayong umaani ang mga maraming nagtanim mula sa Nueva Ecija hanggang sa mga karatig probinsya tulad ng Nueva Vizcaya, Tarlac at Pangasinan. Si Ginang Adelaida ng Cabanatuan City, isa sa mga misis na namamalengke regular. Pero bakit daw napakataas pa rin sa palengke? Dapat daw ay silipin ito ng pamahalaan kung saan nagmumula ang mataas na presyo ng kamatis sa mga pamilihan. Sa bayan ng Laur, halos ipamigay na lamang nila ang mga nahihinog ng kamatis dahil mas malaki raw ang gagastusing karagdagan kung kanila pa itong ibabayad sa pag-aani at sa pagbiyahe patungo naman sa mga pamilihang bayan. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inconsistent at isang malaking kasinungalingan. Ito ang matapang na tugon ni Senate President Francis Chis Escudero laban sa alegasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na malapit na umunong maging diktatorya ang pamamahala ng Marcos Jr. Administration. Ang pahayag ni Escudero, alamin sa ulat ni Raymond Dadpaas. Tablado kay Senate President Francis Chis Escudero ang akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patungo na sa diktadoryang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos gaya ng ginawa ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Escudero, napaka-inconsistent ito sa mga naunang pahayag ni Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang mahinang klase ng leader. Napakalaki itong kabaligtaran at walang katotohanan. Paliwanag ng Pangulo ng Senado, mahigit 1 dekada na niyang kakilala ang Pangulo at mahigit 1 taon na niyang nakatrabaho. At ang masasabi niya ay walang batayan ang akusasyon ng dating Pangulo, lalo na kung titignan ay ang ugali, pananaw at seryosong pagtatrabaho ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Una nito ay kinundina ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pahayag ni Duterte na papunta na sa diktadorya ang pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Bersamin, isa na naman itong uri ng pambubudol mula sa isang taong nanguna sa pagpapakalat ng fake news. Walang batayan at puro kalokohan at imbento ang mga pahayag.
Diin ng Executive Secretary tatalima sa saligang batas ang administrasyon ni Pangulong Marcos at hindi nila gagayahin ang ginawa ng dating administrasyon na ipinakulong ang kanilang mga kritiko mula sa mga gawa-gawang kaso at iniutos ang pagpatay sa iba sa kanila. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Samantala, naniniwala naman si Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III na alinsunod sa batas ang inihain nitong search warrant laban sa pro-Duterte vlogger na si June Abines. Kasunod ito ng umano'y pagpapakalat ng fake news na nasa malalang kondisyon ang pulis at kasalukuyang nakaratay sa ospital. Ang buwelta ni Torre alamin sa report ni Rose Babiera. Legal at nakabatay sa proseso ayon sa batas ang mga hakbang na ginawa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban sa isang pro-Duterte vlogger na nagpakalat ng fake news na nakaratay at malubhaw umano ang kalagayan ng direktor ng ahensya. Ito ay matapos maglabas ng pahayag ang vlogger na si June Abines sa kanyang social media kung saan ito isinalaysay ang ginawang panghihimasok ng kapulisan sa kanyang tahanan para kunin ang kanyang cellphone at laptop na bahagi ng search warrant operation ng CIDG. Kwento niya 3 oras umanong kinakalikot ng mga pulis ang kanyang cellphone na ani ay isang paglabag sa batas dahil ito ay maaaring magsilbing ebidensya na dapat i-preserve. Sa panayam sa 2x2 ng DZRH, iginiit ni CIDG Director Major General Nicolas Torre III na sumusunod lamang siya sa batas. Kinuha lang ang ebidensya. Search warrant. Magpatay sa kanya. Dahil merong prima facie evidence based doon sa kanyang mga pinost. Paliwanag ni Major General Torre, nag-file siya ng kaso sa anti-cybercrime group sa grounds ng cyber libel. Ang ACG ang nag-apply ng search warrant na na-implement noong Biyernes noong linggong iyon, kung saan nakuha ang sinasabing cellphone at computer ni Abines. Ayon sa direktora, sino man ay pwedeng magreklamo sa hukom ukol sa mga post na lumalabag sa batas at nakakasama sa reputasyon ng isang tao. Maaari itong mag-request ng warrant to search, seize and examine computer data na aaksyonan ng otoridad base sa isang court order. Ang proseso talaga. Ikaw ay gumawa ng masama. A-applyan ka ng gumawa ng masama o kalokohan sa cyberspace, a-applyan ng open day or ng mga offended na mga tao, ng mga damage na tao, ang gadget mo, ipapazis yan based on a court order. Yun yung ngayon iniiyak nila na kesyo bakit daw kinuha cellphone niya, bakit kinuha ang kanyang laptop. At least, dalawang bagay lang yan. Talagang gumagawa na naman sila ng fake news para ilusot ang kanilang mga kalokohan o talagang ganun sila ka-ignorante. Bumuelta pa si Torre na ang mga nagrereklamo na pinapalabas na ilegal ang prosesong ito ay maaaring gumagawa na naman anya ng fake news bilang modus para malusutan ito o talagang ignorante lamang sa batas. Sa panayam, kinumpirma naman ng direktor na magpapatuloy siya sa kasong cyber libel laban kay Abines matapos mapatunayang ito nga ang nag-publish ng post at nagpakalat ng naturang fake news. Kaugnay nito, nilinaw din ni Major General Torre na wala siyang sinabi na handa siyang tumestigo sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng CIDG ukol sa mga troll farm para tuluyan ang tudukan ng issue ng disinformation sa social media. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso po sa mga motorista. Ako, kapit lang dahil aarangkada na naman bukas ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso, 70 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, habang 40 centavos o sentimo, 40 centavos sa diesel. May increase din na 20 centavos sa kada litro ng kerosene. Una rito, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na kabilang sa nakaapekto sa presyuhan ng petrolyo ang drone attack sa pumping station sa Russia, pag-iigpit sa price cap ng G7 countries sa Russian oil at delay sa produksyon ng OPEC+.
Sa mundo naman ng basketball, bigo ang Gilas Pilipinas na makabawi mula sa pagkatalo kontra Chinese Taipei nang tapusin ang kanilang kampanya sa isang panibagong pagkatalo sa kamay naman ng New Zealand sa huling window ng 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Tinapos ng Gilas Pilipinas ang kanilang kampanya sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers sa second place ng Group B. Yan ay matapos nitong matalo sa kamay ng New Zealand at 87-70 final score sa kanilang huling laban sa Spark Arena, New Zealand kahapon. Sa kabuuan ng qualifiers, nakapagdala ang Pilipinas ng 4-2 record. Pinangunahan ni Chris Newsom ang team with 13 points, 2 assist, 1 steal at 1 rebound. Hindi rin nagpauli si Junmar Fajardo na may 11 points at 4 na rebounds at 3 assists. Naiwan ang Pilipinas ng 19 points pagpasok ng final frame. Ngunit nagpakita ito ng magandang laban nang maibaba ang deficit sa 11 points. Matapos ang layup ni Justin Brownlee sa 6-minute and 37-second mark. Sinubukan pang dagdagan ni Newsom ang tsansang mahabol ang laro sa pamamagitan ng isang 3-pointer, ngunit hindi ito pumasok. Mula rito, nagtala ang New Zealand ng 9-0 run upang muling itaas ang kanilang kalamangan sa 19 points at tuluyang sinelyohan ng tagumpay para makuha ang top spot sa Group B na may 6-1 record. Sa kabila ng pagkatalo sa huling 2 laban, tiyak na ang kanilang pwesto sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia sa Agosto. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Kauna-unahang internet voting sa bansa, kasado sa Mayo. Sa MBC TV Global, kalusugan ng Santo Papa. Kamusta na nga ba? Sa showbiz spotted local OPM bands na magpapasiklab sa 25th anniversary ng Superstar Music, Alamin. At sa TNVS Batanggenyo Jeepney Diver na may pabaong Korean skills habang namamasada, viral. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Samantala, kanya-kanyang nagpatupad ng suspensyon ng klase ang iba't ibang universidad at paaralan bukas bilang pakikiisa sa makasaysayang EDSA People Power Revolution. Ilan sa mga malalaking universidad na nagsuspende ng pasok ay ang University of Santo Tomas o UST, De La Salle University sa lahat ng mga paaralan nito, Adamson University, University of the Philippines Diliman, University of the East Manila at Caloocan campuses, gayon din ng Far Eastern University para sa Manila at Makati campuses, at gayon din sa San Beda University. Kasama rin sa nagsuspende ng pasok ang mga paaralan at universidad sa iba't ibang probinsya. Deklaradong Special Working Day ang February 25 o EDSA People Power Anniversary ngayong taon, kaya't hindi suspendido ang pasok at wala ring extra pay ang mga manggagawa. Sa iba pang mga balita, nagpulong naman sina Pangulong Bongbong Marcos at Palau President Surangel Whips Jr. para sa isang bilateral meeting sa Malacanang. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live ni Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Palau President Surangel Whips Jr. sa Malacanang ngayong araw. Pasado alas 9 kaninang umaga nang dumating sa palasyo si Whips. Sinalubong siya ni Pangulong Marcos sa Kalayaan Grounds kung saan binigyan ito ng arrival honors. Sa kanilang pulong, nagpasalamat si Whips kay PBBM sa mainit na pagtanggap at daw ang kanyang pakiramdam sa Pilipinas na marahil ay dahil maraming Pilipino sa Palau. Binanggit nito na nasa 4,000 ang mga Pilipino sa Palau at nagpapasalamat siya sa malaking ambag ng mga ito sa kanilang bansa mula sa mga engineer, doktor, nurses hanggang tourism workers. Sa joint press statement, kapwa committed sina Pangulong Marcos at Whips na palawakin ang kooperasyon ng Pilipinas at Palau sa iba't ibang larangan.
Kabilang dito ang may kinalaman sa kalakalan at pamumuhunan, connectivity at people-to-people ties, gayon din sa labor at health sector. Ipresenta rin ang mga kasunduan kasama ang Memorandum of Understanding on Fisheries Cooperation, MOU on Policy Consultations, at Exchange of Notes on Technical Cooperation. Narito sina Pangulong Marcos at WIPS. We engaged in a candid and productive dialogue on concrete ways to realize the potential of our partnership and how we can present a united front in facing the challenges unique to our Pacific context. Philippines and Palau stand united by the relationship that is steeped in our shared past, fostering cultural bonds and familial ties alongside a mutual commitment to peace, democracy, and the rule of law. Para sa MBC TV Network News, si Lef Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Lef Narciso. Sa ating pong ulat panahon ngayong araw ng Lunes, bagamat nawala ang epekto ng shear line, uulanin pa rin ang silangang bahagi ng bansa dahil sa patuloy na pag-iral ng hanging amihan at easterlies. Sa Luzon, magdadala ang amihan ng makulimlim na panahon na may mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora. Apektado rin ang amihan ng Metro Manila at kanlurang bahagi ng Luzon, kaya asahan ang isolated rain showers lalo na sa hapon at gabi. Samantala, easterlies naman ang magdudulot ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na thunderstorm sa ilang bahagi ng Kabikulan, halos buong Visayas, gayon din sa Caraga, Davao de Oro at Davao Oriental. Sa pagtaya ng Pag-asa, inaasahang lalakas palalo ang amihan hanggang sa susunod na 2 araw bago ito muling humina pagsapit ng Huwebes. Dito po sa Metro Manila, magiging maaliwalas ang panahon hanggang sa Huwebes, pero hindi inaalis ang tsansa ng localized rain showers at thunderstorms. Sa kauna-unahang pagkakataon naman sa kasaysayan ng eleksyon sa bansa, pwede nang bumoto ang mga kababayan nating overseas Filipino workers o OFW gamit ang internet at cellphones. Umasa naman ang isang mambabatas na makatutulong ito upang maitaas ang voter turnout sa darating na halalan. Ang balitang yan sa pagtutok ni Milky Regonan. Dahil modern technology na ang gamit, inaasang mas mataas na ang bilang ng mga overseas Filipino workers na makikilahok sa kauna-unahan at makasaysayang internet voting sa bansa. Umaapela si OFW Party List Representative Marisa Magsino sa ating mga kababayan sa abroad na makiisa sa pagboto gamit ang electronic voting ngayong nalalapit na midterm elections. Ayon kay Magsino, sa pamagitan ng internet voting, mas madali na at mas maginhawa ng makaboboto ang ating mga OFWs ng direkta kahit saan man sila naroroon. Sa impormasyon mula sa COMELEC, handa na ang mekanismo para sa makasaysayang internet voting sa 77 foreign posts. Sa pamagitan nito, maaari nang bumoto ang overseas Filipino voters gamit ang tablets, laptops o mobile phones. Sabi ni Magsino, noong 2022 elections, 35.5% lamang ang registered overseas voters kahit inihain niya ang Overseas Electronic Registration and Voting Act o House Bill 6770. Ang pre-voting enrollment period para sa marehistradong overseas voters ay mula March 10 hanggang May 7, 2025. Maaari mag-enroll gamit naman ang internet-capable device, voting kiosk sa mga embahada at konsulado, sa field mobile pre-voting enrollment na isasagawa ng mga embahada at konsulado. Samantala, ang voting period para sa mga overseas voters ay mula naman April 23 hanggang May 12, 2025. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regonan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasalukuyan pa rin nagpapagaling si Pope Francis sa ospital mula sa sakit nitong double pneumonia. Yan ay matapos maging kritikal ang kanyang kondisyon nitong Sabado na agad ding natugunan ng kanyang mga doktor. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Patuloy pa rin na nagpapagaling ang 88-year-old Fontef na si Pope Francis sa kanyang sakit na double pneumonia na may complex infection.
Nananatiling kritikal pa rin ang kanyang kondisyon, ngunit patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga doktor sa sitwasyon ng Santo Papa at sinisigurong kasalukuyang wala pa itong banta sa kanyang buhay. Nagpaabot naman ng dasal ang iba't ibang mananampalataya sa mundo para sa kanyang pagpapagaling na siya namang ikinatuwa nito. Sa isang post nito sa X, nagpaabot naman ng pasasalamat ng Santo Papa mula sa mga natanggap nitong mensahe at may ilan pa nagpadala ng kanilang letter drawings na mula naman sa mga kabataan. Samantala, isang cholera outbreak naman ang kumalat sa South City sa Sudan, dahilan ng pagkasawi ng halos 60 katao at kasalukuyan nasa 1,300 naman ang nagpapagaling mula sa naturang sakit. Ito raw ay dulot ng pagkontamina ng iniinom nilang tubig matapos ihinto ang pag-produce ng tubig mula sa kanilang city water plant ng isang paramilitary group. Ayon sa kanilang health ministry, kasalukuyang ginagawa na nila ang kanilang buong makakaya upang labanan ang naturang sakit. Sa iba pang balita, nakahanda raw umanong bumaba sa pwesto si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung kinakailangan para sa pagkamit ng kapayapaan sa kanilang bansa. Ito'y upang mapabilang ang Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization o NATO Military Alliance. Yan din ay matapos manawagan ng eleksyon sa Ukraine si United States President Donald Trump at tinawag pa nitong diktador si Zelensky. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong 2025, 25 taon na sa industriya ang Soupstar Music. Ang tahanan ng ilang sikat na OPM bands gaya ng Six Cycle Mind, Imago at Moonstar 88. At bilang pagdiriwang ng kanilang Silver Year, kasado na sa susunod na buwan ang kanilang anniversary concert. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Soupstar Night 2025. Sama-samang magpapasiklab sa March 28 ang mga bandang Six Cycle Mind, Imago, Moonstar 88, Sandwich, Banda ni Cleggy, Grace Note, Ultra Combo Raymond Marasigan at Buddy Zabala ng Eraserheads at iba pang artist bilang pagdiriwang ng 25th anniversary ng record label na Soupstar Music. Ang show magsisimula sa ganap na alas 5 ng hapon sa 123 Block Mandala Park, Mandaluyong City. Kamakailan nga lang, bilang bahagi rin ng pagdiriwang ng kanilang silver anniversary, binuksan ng founder ng Soupstar Music na si Darwin Hernandez ang Soupstar Museum, tampok ang iba't ibang music memorabilia. Doon ibinida ang mga instrumento, CDs, magyang ilang damit na isinuot sa music video, handwritten lyrics at trophies na naiuwi ng Soupstar Music artist sa nakalipas na mga taon. Samantala, para naman sa tickets sa mga nais manood sa Soupstar Night 2025, bisitahin lang ang official page ng Soupstar Music. Sa kapapasok lamang po na balita, inambush ngayong umaga ang Vice Mayor ng bayan ng Datupiang sa Maguindanao del Sur at isinugod po sa ospital. Alamin natin ang pinakauling detalye mula kay Jun de Makutak. Jun? Well, yes, go ahead, Jun. Okay, kaninang 11 o'clock nagsasagawa ng MedCap o itong convergence program sa Datupiang evacuation center. Ito si Mayor, Vice Mayor, kasama itong mayor, no, at ang vice mayor na si Omar Samama. At nakarinig bigla ng putok sa hindi pa ma-verify na position at tinamaan sa tiyan itong si Vice Mayor Omar Samama. At agarang dinala ito dito sa Cotabato City ngayon at around 11 a.m. ay na-admit na ito dito sa ER for operation. At sa magitan ng binigay sa ating mga information division spokesperson, Lieutenant Colonel Rod Orbon, na stable condition na si Vice Mayor Omar Samama. At may tama nga ito sa tiyan at agarang lapatan ito ng operation. At true and true naman yung bala, Yuel, no? Pumasok and then lumabas. Hindi siya naiwan doon sa loob. Kaya't mabilis na nasa stable condition na itong si Vice Mayor Omar Samama ng Datupiang, Maguindanao del Sur. Ito bang si Vice Mayor Jun kandidato rin ngayong darating na eleksyon? Yes, Yuel. No? At ito na nga ngayon ang problema dahil itong mga baril ay patuloy
na nagiging banta ng katiwasayan, katahimikan, in spite na mayroon tayong Comelec Ganban Newell, ano? So ang records ng pamamaril dito sa Maguindanao del Sur, Cotabato City ay magkakasunod at tinatawagan ng pansin ng ating mga kinaukulan nitong ating mga concerned citizen, UL, na sana kung ngayon pa lamang napaparating ang eleksyon, dapat sa pan-araw ng eleksyon, dapat ay makakaboto sila. At dapat ay magawa na ng paraan, mga preventive measures na nga ay ma-prevent na itong mga ganitong uri ng karahasan may ugnayan sa eleksyon, in particular dito sa may bayan ng Datupiang, Maguindanao del Sur. Hopefully, hindi ito magti-trigger ng isa na namang rino dahil ayon sa ating kausap kanina na ayaw mapakilala ay mayroon na silang suspect kung sino may kagagawa nito. Hopefully, andyan kagad yung ating PNP ng ating local authorities na ma-prevent ang any triggering factor ito na sa isa na namang rino, Newell. So far, ulitin natin na nasa medical center si Vice Mayor Omar Samama at totally ay siya ay nasa stable condition na according kay Norodin, yung kasama niya na nagbibigay ng update sa CRMC. Ang ating flash report mula sa Cotabato City, Central Mindanao, RH19, June Dimacuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Dimacuta. Abangan pa sa aming pagbabalik sa Bakit Ikaw DZRH Election Series, dating Senador Bam Aquino isusulong ang empowerment ng may mga kapansanan. Sa MBC TV Sports ang makasaysayang wicked victory sa kauna-unahang Sharks Executive League balikan. At sa showbiz spotted K-drama star na si So In-guk magsisilbing tourism ambassador ng Department of Tourism. Yan at marami pang iba dito sa MBC TV Network News. Kung mabibigyan ng pagkakataong makabalik sa Senado, isusulong ni dating Senador Bam Aquino ang pagpapaunlad sa buhay ng mga person with disabilities o PWD. Kasabay rin nito ang pagkakaroon ng maayos na transition mula sa pag-aaral patungo sa pagtatrabaho. Ang Bakit Ikaw DZRH exclusive interview kay dating Senador Bam Aquino tinutukan ni Wina Hesoro. Isa sa mga bibigyang focus ni former Senator Bam Aquino ang trabaho, pagnenegosyo at skills training para sa mga kaibigan nating persons with disabilities. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, binigyang diin ng tumatakbong senador na sa mga nakakausap niyang PWD ay maraming nagsasabing gusto nilang makatulong at maging productive. Pagdating sa mga PWD, sa mga nakausap ko po at nakahalubilo, marami po sa kanila at may kakayanan, nais po talagang maging productive, no? Nais pong makatulong, no? Alam nila na syempre may mga konsiderasyon para sa kanilang kalagayan, pero at the end of the day, ang nais talaga nila makatulong at maging productive. So, trabaho, pagninegosyo, skills training, yan po yung pwede nating gawing focus sa mga kapatid nating PWD. Samantala, ayon kay Bam Aquino, kung siya ay makabalik man sa Senado, pagtitibayin niya ang educational system sa bansa at sisiguraduhin pagkatapos makapag-aral ay mayroong trabahong nag-aantay. Nais po natin bumalik sa Senado, pagtibayin ang ating educational system, mga reforma sa edukasyon na kailangang isulong, siguraduhin na pagkatapos ng edukasyon, mayroong siguradong trabaho at napakarami pang ibang mga importanteng bagay na bigyan ng pansin doon po sa Senado. Itambal natin sa libreng kolehiyo yung reforma ng siguradong trabaho kasi kulang po yan kung makagraduate ka, wala ka namang trabaho, Elaine, di ba? Mahalaga na pagka-graduate mo, hindi ka lang mag-marcha na meron kang diploma, mag-marcha ka, meron ka rin job offer. Para rin umano makamit ang magandang kalidad ng edukasyon sa bansa, kailangan ang mga guro ay sinusuportahan at maayos ang sweldong kanilang natatanggap. Starts with the teachers. Kailangan po talaga yung mga guro natin sinusuportahan,
maayos po yung sweldo, at higit sa lahat, nakapagtuturo. Nararapat din umanong ang mga pampublikong paaralan ay mayroong libreng internet. Yung Free Wi-Fi in Public Places Act, hindi pa yan fully implemented. Dapat po yung ating mga public school and public colleges, meron po yung libreng internet, no? Aniya, asahan ng bibigyan nga ng pansin ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, usapin sa edukasyon, mga trabahong alok at tulong sa bawat Pilipino sakali mang siya ay makabalik sa Senado. Ano po yung kailangan ng inyong pamilya, yun po yung tututukan po namin. Pagbaba ng presyo, tulong sa edukasyon, paghahanap ng trabaho, tulong po sa mga nangangailangan nating mga mamamayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binasak naman ng mga otoridad ang nasa 6 milyon pisong halaga ng tanim na marijuana sa Kibungan, Benguet. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa lalawigan ng Benguet. Winasak ng mga operatibo ng PDEA at PNP ang 6 na milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa lalawigan ng Benguet. Ayon kay PDEA Cordillera Real Director Derek Arnold Carion, naglunsad sila ng marijuana eradication operation sa ilang nadiskubring plantasyon ng marijuana sa Barangay Badeo, Kibungan, Benguet. Nagresulta ang operasyon sa pagkakasira ng 21,000 piraso ng tanim na marijuana na nagkakalaga ng 4.2 milyong piso at 15 kilo ng tuyong dahon na marijuana nagkakalaga ng 1.8 milyong piso. Natuklasan nila ang mga marijuana sa 4 na magkakaiwalay na plantasyon na may sukat na 1,700 metro kadrado. Ang panglimang taniman ay nadatnan ng mga operating troops at nauna ng naani na abot sa 15 kilo. Walang nahuling marijuana cultivator sa naturang anti-drug operation. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaghahanap ngayon ng mga pulis ang isang magsasaka matapos nitong tagayin ng kabarangay niya habang sila'y nag-iinuman sa bayan ng Santa Maria. Kinilala ang biktima na si Eric Eusebio, 39 anyos, construction workers, habang ang suspect ay si Jubal de los Santos, 36 anyos, parehong residente ng barangay Kapandana ng nasabing bayan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Regine Cabico, nag-iinuman ng dalawa subalit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kung saan kinuha ng suspect ang karit na nasa kanyang tricycle, saka inunday ng taga ang biktima na tinamaan sa kaliwang balikat. Naitakbo agad dito sa paggamutan na patuloy pang nilalapatan ngayon ng lunas ng mga doktor habang nakatakas naman ang suspect. Inihahanda na ng mga investigador ang kaso laban sa tinutugis na suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo Aris, 32, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasunog ang 9 na bahay sa Barangay San Jose, distrito ng Arevalo sa Iloilo City sa data ng Iloilo City Emergency Operations Center. 6 na bahay ang totally damaged at 3 ang partially damaged. 30 individual naman ang apektado. Pansamantalang nananatili sa Barangay Chapel ang apektadong mga pamilya habang pinangako ng city government na magbibigay ng financial assistance maliban pa sa food at non-food items na ibinigay. Ayon kay Fire Officer 2 John Paquito Verano, investigador ng BFP Iloilo City, patuloy pa na iniimbestigahan ang pinagsimula ng sunog. Tinataya sa mahigit 200,000 pesos ang iniwang pinsala ng sunog. Para sa MBC TV Network News, ito si RH39, Aini Grace Bravo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-recover ng City Drug Enforcement Unit o CDEO ng Bacolod City Police Office ang mahigit kumulang 4 million pesos na halaga ng umano'y shabu sa 2 drug buy-bust operation sa lungsod ng Bacolod. Ayon kay Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., hepe ng CDEO unang isinagawang drug buy-bust operation sa Purok Mainoswagon, Barangay Kabug, at nahuli sina John Yulo, 40 anyos, residente ng Purok Magsungay, Barangay Singkang Airport, at Erica Suarez, 24 anyos, residente ng Barangay Takuling, at nakuha sa kanilang posisyon ang 850,000 pesos na halaga ng droga. Arestado
Arestado din si Rodolfo Suelan, 50 anyos, residente ng Purok Santan, Barangay Takuling, at isinagawang drug by bust operation sa Purok Riverside, Barangay Banago, at nakuha sa kanyang posisyon ng mahigit 3 million pesos na laga ng iligal na droga. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chuper, opa, isa ang language barrier sa mga pangunahing pagsubok na hinaharap ng mga tao na naglalakbay at naninirahan sa dayuhang bansa. Kaya naman, laking gulat ng isang Philippine-based Korean vlogger nang kausapin ito ng driver ng nasakyan jeep gamit ang Korean language. Opa nga, ang wholesome encounter sa pagitan ng dalawa. Panoorin sa report ni Arnold Herrera. Bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong Pilipino ang pagsakay sa jeep. At kung iisipin mong nakita mo na ang lahat ng dapat makita, pues, nagkakamali ka raw, sabi ni Manong Chuper. How much for Lipa? Lipa daw ko yung magkano. Anong malahi ka? Odi. Terminal. Terminal? Yeah. Odi terminal. Odi ka? Kaya ganun na lang ang gulat at pagkamangha ng Korean vlogger na si Filipino Boo nang matsyempohan nito ang isang chuper sa Batangas na nakapagsasalita ng wikang Korean. Nang mapansin kasi ng chuper na iba ang lahi at accent ito at tila hindi ito maalam sa singil sa jeep, ay sinubukan itong makipag-usap gamit ang Korean. Maski ang vlogger at ibang pasahero ay nagtaka rin noong una kung anong salita ang binigkas ng driver bago nag-sink in rito ang sitwasyon na totoo ngang nakapagsasalita ng Korean ang lalaki. Malahi ka? Odi. Terminal. Terminal? Yeah. Odi terminal. Odi ka? 한국말이 사실. 왜 문제 있어? 왜 사진 있어? It's my vlogging. Ayon pa sa chuper, mag-isa lang daw nitong inaral ang naturang wika, bagay na mas lalong ikinamangha ni Filipino Boo. Hinala ng mga netizen, posibleng nag-apply ito dati bilang empleyado sa Korea. Baka nga raw mahilig lang daw talaga sa K-drama si Manong. Dito pa nga ng isang netizen, ito na raw marahil ang most awaited moment niya para i-flex ang kanyang Korean skills. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walong teams na binuo ng mga profesional sa iba't ibang larangan. Pero isang team lang ang nanaig sa unang season ng Sharks Executive League. Yan ay walang iba kundi ang Team Wicked Warriors. Ang kanilang daan patungo sa tagumpay, tutukan sa report na ito. So, and they won the championship! They are the inaugural champions of the Sharks Executive League! Gumawa ng kasaysayan ng Team Wicked Warriors bilang kauna-unahang kampyon ng Sharks Executive League. Ang team ay binubuo ng team captain na si LJ Manlutak, James Larista, Alexander Ables, Marlo Carandang, Jefferson de la Cruz at Gerald Padilla. Hindi naging madali para sa bagong champs ang finals dahil sa match 1 King of the Hill pa lang, naging dikit na agad ang laban at 8-9 final score. Ganito rin ang naging eksena sa sunod na 5 versus 5 match, kung saan nakuha naman ng kalabang Team Century Knights ang panalo with another close 8-9 score. Muling nakuha ng Team Wicked ang kalamangan sa laban nang dominahin ng match 3 na Sharks doubles. At para tuluyang makuha ang kampiyonato, isang golden break ang naitala ni LJ Manlutak. Tsaka dito kasi iwa-iwalay talaga kami ng bilyaran naglalaro eh. Pero dito kasama-sama kami ulit. Parang nabalik ulit yung dating namin, mga pagsasama ng mga kasama ko ngayon. Ang lakas na pressure. Pero okay naman. Maganda yung naging kahit kinalabasan kasi nakaabot kami sa finals. Well, the journey is fun and at the same time, syempre may pressure and
mixed feeling yung nararamdaman namin, lalo na each game hanggang sa finals. So, yeah, it's kind of thrilling and fun at the same time. Actually kasi almost all of us, this is our childhood sport eh. So, playing in SCA Executive League, parang somehow dream fulfilled. Siyempre, hindi naman kami pro, pero nakakalaro kami sa mga stage na ganito. At the same time, we take pride on it. So, yeah, it's very fulfilling. Tsaka masaya talaga. Ang Sharks Executive League ay isang tournament kung saan nagtatapatan ng mga team na binubuo ng mga working professional at business owners sa iba't ibang larangan na may iisang hilig o interes sa sport ang maglaro ng billiards. Mula rito sa Sharks Arena, para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. South Korea ang top source of international visitors ayon sa Department of Tourism. At upang lalo pang mapatibay ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Land of the Morning Calm, may napili bilang Tourism Ambassador for South Korea ang DOT. Walang iba kundi ang Korean Oppa na si So In-guk. Narito ang report. Mukhang mapapadalas ang pagbisita sa Pinas ng K-drama star na si So In-guk. Ito'y matapos italaga ng Department of Tourism ang actor-singer bilang Philippine Celebrity Tourism Ambassador for South Korea. Ginanap ang pirmahan ng Memorandum of Understanding sa opisina ng DOT sa pangunguna ni Secretary Cristina Garcia Frasco. Ayon sa kagawaran, ang partnership na ito ay naglalayong maging premier travel destination ng mga turistang Koreano ang bansa. I really feel big responsibility as a representative and as a promoter for one country. At syempre, bilang bahagi ng collaboration ni In-guk sa DOT at Tourism Promotions Board Philippines, ang aktor na napanood sa hit series gaya ng Reply 1997, Cafe Minamdang at Do Matter Service, makikisa sa iba't ibang promotional activities kung saan bibida ang ilan sa mga ipinagmamalaking lugar sa Pilipinas gaya ng Boracay, Cebu at Maynila. Dahil dito, masaya at very proud ang Pinoy fans sa kanilang idol. Mga gunita na kamakayan lang, nais patang nagtitaping si So In-guk sa Cebu kasama ang Blackpink member na si Jisoo. Habang August taong 2023 nang ginanap ang first fan meet in Manila ng Korean star. Thank you very much. Mahal ko kayo. Para sa MBC TV Network News, ito ang showbiz angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Martes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.